Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang mahahalagang balita na parehong may malaking epekto sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines at sa overall national security posture ng bansa. Una, kumpirmado na malapit nang matapos ang production ng unang C-130J-30 Super Hercules ng Philippine Air Force na inorder mula sa Estados Unidos. Isa itong major milestone para sa airlift at disaster response capability ng Pilipinas. At pangalawa, aprobado na sa US Congress ang karagdagang $40 million na military assistance para sa Pilipinas sa ilalim ng FY26 US Defense Appropriations Bill, malinaw na indikasyon ng lalong tumitibay na defense cooperation sa pagitan ng Manila at Washington, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin ito ng mas malalim. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa impormasyon na ibinahagi ng Max Defense Philippines at kinumpirma ng industry source, ang unang C-130J-30 Super Hercules para sa Philippine Air Force ay nasa final phase na ng production at inaasahang lalabas na sa production line ng Lockheed Martin sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin nito, hindi na ito simpleng contract o plano lang. Physically existing na ang aircraft, at tinatapos na lang ang huling assembly, systems integration, at final checks bago ito ihanda para sa testing at eventual delivery. Batay sa mga naunang pahayag ng Department of National Defense, ang target delivery ng unang aircraft ay July 2026. Kung susundin ang normal na timeline ng Lockheed Martin para sa C-130J series, posible itong dumaan muna sa ground testing, flight testing, acceptance testing ng customer, crew training, ferry flight papuntang Pilipinas. Kaya kung lalabas na ito sa production line ngayong taon, pasok na pasok ito sa delivery schedule. Bakit mahalaga ang C-130J-30 sa Pilipinas? Para sa mga hindi pamilyar, ang C-130J-30 ay ang stretched version ng C-130J Super Hercules. Mas mahaba ito kumpara sa standard J variant, kaya mas marami itong kayang isakay na troops, relief goods, military vehicles, engineering equipment. Sa konteksto ng Pilipinas na isang archipelagic country, napakahalaga ng heavy tactical airlift. Hindi lang ito panggera, ito ay critical sa disaster response, humanitarian assistance, troop deployment, logistics support sa malalayong isla, rapid response sa crisis sa Mindanao, Palawan, at Northern Luzon. Kung ikukumpara sa legacy C-130H na kasalukuyang ginagamit ng PAF, ang C-130J-30 ay mas fuel efficient, mas modern ang avionics, mas kaunti ang crew requirements, mas reliable sa long-term operations. Ibig sabihin, mas mura ito patakbuhin sa long run at mas mataas ang operational availability. Ang pagdating ng C-130J-30 ay malinaw na bahagi ng Horizon 2 at Horizon 3 modernization ng AFP. Matagal ng problema ng Philippine Air Force ang kakulangan sa strategic at tactical lift, lalo na kapag sabay-sabay ang military operations, disaster response, international commitments. Sa tuwing may malakas na bagyo o lindol, laging napupuno agad ang flight schedule ng iilang C-130H na operational. Kapag may isa o dalawang naka-maintenance, malaking butas agad sa capability. Sa pagpasok ng C-130J-30, mas magiging sustainable ang airlift operations ng PAF. Mas magiging handa rin ang Pilipinas sa large-scale evacuation, pre-positioning ng relief supplies, support sa joint exercises kasama ang allies. Hindi ito flashy weapon system, pero isa ito sa pinaka-importanteng assets ng isang modern military. Punta naman tayo sa pangalawang balita. Sa ilalim ng FY26 US Defense Appropriations Bill, naglaan ang Estados Unidos ng karagdagang $40 million na security assistance para sa Armed Forces of the Philippines. Sa kasalukuyang exchange rate, katumbas ito ng humigit kumulang 2.36 billion pesos. Malinaw ang dahilan kung bakit ito ibinigay.
Ayon mismo sa bill, ito ay recognition sa lumalaking banta mula sa People's Republic of China laban sa Pilipinas. Hindi na ito diplomatic language lang. Diretso nang binanggit ng US Congress na may specific threat environment na kinakaharap ang Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Saan mapupunta 40 million Netherlands Antillian Guilders dollars? Bagamat hindi pa detalyado ang eksaktong breakdown, base sa mga naunang US Security Assistance Packages sa Pilipinas, posibleng mapunta ang pondo sa ISR capabilities tulad ng radar at surveillance systems, maritime domain awareness, communications equipment, logistics and sustainment support, training at joint exercises, possibly spare parts at maintenance support. Hindi ito karaniwang ginagamit para bumili ng fighter jets o warships. Ang focus ng US assistance ay capacity building, ibig sabihin pinapalakas nila ang kakayahan ng AFP na gamitin, i-maintain, at i-integrate ang mga existing at future assets. Importante ring tingnan ang geopolitical message ng assistance na ito. Ang pagdagdag ng pondo ay malinaw na senyales na nakikita ng US ang Pilipinas bilang frontline state sa Indo-Pacific. Hindi pansamantala ang US commitment sa MDT. May long-term plan ang Washington para sa defense posture ng Pilipinas. Hindi ito simpleng tulong pinansyal. Isa itong strategic signal sa China na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Kasabay nito, pinapalakas din ng US ang interoperability ng AFP sa American forces, pati na rin sa mga kaalyado tulad ng Japan at Australia. Kapag pinagsama natin ang dalawang balitang ito, malinaw ang mas malaking larawan. Una, ang C-130J-30 ay nagpapalakas ng internal mobility at logistics capability ng AFP. Pangalawa, ang $40 million US assistance ay nagpapalakas ng external support at integration ng Pilipinas sa Allied Defense Network. Ang resulta nito ay isang mas flexible, mas mobile, at mas credible na defense force. Hindi pa rin ito sapat para sabihing kayang tapatan ng Pilipinas ang China militarily, pero ang goal ay hindi naman yun. Ang goal ay, mas mataas na deterrence, mas mabilis na response, mas mataas na survivability, mas matibay na alliance posture. Sa mga susunod na buwan at taon, bantayan natin ang mga sumusunod. Actual rollout at first flight ng C-130J-30 ng PAF. Crew training at operational integration. Posibleng follow-on orders o additional airlift assets. Specific projects na popondohan ng $40 million US assistance. Mas marami pang joint exercises at rotational presence. Malinaw na papasok ang Pilipinas sa mas aktibong role sa regional security architecture. Sa kabuuan, ang dalawang balitang ito ay parehong positibo at strategic sa pangmatagalang interes ng Pilipinas. Ang C-130J-30 Super Hercules ay tahimik pero napakahalagang asset na magpapataas ng kakayahan ng Philippine Air Force sa lahat ng uri ng operasyon, mula gera hanggang sakuna. Samantala, ang dagdag na $40 million na US military assistance ay patunay na seryoso ang Estados Unidos sa pag-support sa Pilipinas sa harap ng lumalalang security challenges sa West Philippine Sea. Hindi man agad ramdam sa araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino, ang mga ganitong development ang nagsisilbing pundasyon ng mas ligtas, mas handa, at mas resilient na bansa. Kung gusto ninyo ng mas malalim pang analysis sa AFP modernization, US-Philippines Defense Cooperation, at mga galaw sa West Philippine Sea, huwag kalimutang mag-subscribe at e-share ang video.